5 minuto kasama si Jesus sakramentado. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. O Jesus Eukaristiko, Ikaw ang walang hanggang pag-ibig, naroroon sa kabanal-banalang sakramento, at lagi kang naghihintay na dalawin ka namin. Ikaw ang pag-ibig, ngunit sa napakaraming tabernakulo, Ikaw ay nalilimutan at walang dumadalaw sa iyo. O Jesus, tunay na naroroon sa Eukaristya, dagdagan mo ang aking pananampalataya upang lagi kitang makilala at sambahin. O Diyos na maawain, ipagkaloob mo sa akin ang pusong puno ng habag na nagmamahal sa kapwa tulad ng pagmamahal mo sa amin. O Panginoon, daan, katotohanan at buhay, patnubayan mo ako sa tuwid na landas upang mamuhay ayon sa iyong katotohanan. O Jesus Eukaristiko, tulungan mo akong mahalin ka araw-araw ng higit pa upang ang pag-ibig na ito ay lumago at maipakita sa lahat ng aking kilos at salita. Ngayon ay magninilay tayong magkasama kung paano kumilos kapag dinadalaw natin si Jesus sa Eukaristya, sa kapilya. Ang pagdarasal sa harap ng kabanal-banalan ay isang sagradong sandali. Ngunit minsan ay hindi natin alam kung ano ang gagawin, kung paano manalangin o kung paano harapin si Jesus. Kaya, narito ang ilang mungkahi na makakatulong sa atin na mas madaling makapasok sa presensya ng Panginoon at gawing makabuluhan talaga ang pagkikitang ito. Una, ihanda ang iyong kaluluwa bago pumasok sa kapilya. Ang pagdarasal sa harap ng kabanal-banalan ay hindi lamang isang panlabas na gawa, ngunit nangangailangan ito ng malalim na paghahanda mula sa kaluluwa. Madalas tayong pumapasok mula sa mataong kalye na ang mga alalahanin sa araw-araw ay nasa isip pa rin natin. Kaya, bago manalangin, dapat tayong maglaan ng sandali upang kumalma, magpakatahimik at hayaan ang ating kaluluwa na lumaya mula sa mga distraksyon ng pang-araw-araw na buhay. Maaaring ilang minuto ng katahimikan, ilang simpleng panalangin, o simpleng lubos na katahimikan upang ang ating isip ay makapasok sa sagradong kapaligiran. Pangalawa, magpakita ng tanda ng paggalang sa pagpasok sa kapilya. Sa pagpasok sa kapilya, ang unang dapat nating gawin ay isang tanda ng paggalang kay Jesus na naroroon sa tabernakulo. Nangangahulugan ito ng pagluhod ng may respeto, walang pagmamadali, at may ganap na kamalayan sa tunay na presensya ni Kristo. Ang isang mabagal na gawa ng paggalang na nakatingin sa tabernakulo ay nagpapaalala sa atin na si Kristo ay naroroon sa konkreto at buhay na paraan sa Eukaristya. Pagkatapos, pumunta tayo sa bangko, lumuhod tayo at maghanda para sa sagradong oras ng panalangin sa harap ng Panginoon. Pangatlo, tingnan ang tabernakulo at pagnilayan ang presensya ng Panginoon. Kapag nakaluhod sa harap ng kabanal-banalan, bago magsalita o manalangin, maglaan ng sandali upang pagnilayan ang tabernakulo. Sa pagtingin doon, alalahanin na si Jesus ay tunay na naroroon. Ang isang maliit na ilaw o kandila na nagliliyab sa tabi ng tabernakulo ay tanda ng sagradong presensyang ito. Hayaan mong gisingin ng ilaw na ito ang iyong isip upang malaman mong ikaw ay nasa harap ng Panginoon. Sa harap niya na nagmamahal sa iyo at nagpakasakit para sa iyo. Pang-apat, huminga ng malalim at manatiling kalmado. Sa mga unang sandali ng panalangin, hindi mo kailangang magmadali upang magsimulang manalangin o mag-isip tungkol sa kung ano ang kailangan mong hilingin. Sa halip, maglaan ng sandali upang huminga ng malalim at hayaan ang iyong isip at katawan na makahanap ng kapayapaan. Lumuhod ng ilang minuto nang hindi gumagalaw, na hinahayaan ang katahimikan at kalmado na kumalat
sa iyong pagkatao. Panlima, lumapit sa Panginoon ng may simpleng panalangin ng presensya. Kapag naramdaman mo ang presensya ng Panginoon, lumapit sa Kanya sa simpleng paraan. Panginoon, alam kong narito ka, mahal mo ako at pinapakinggan mo ako at sinasamba kita, Panginoon ko. Ang mga simpleng salitang ito ay hindi lamang isang panalangin, kundi pati na rin isang paalala sa atin na si Jesus ay tunay na naroroon, nakikinig sa ating mga panalangin at tumatanggap ng ating pagmamahal. Panlima, manawagan sa Espiritu Santo bago magsimulang manalangin. Bago magsimulang manalangin o humiling ng anumang bagay sa Panginoon, manawagan tayo sa Espiritu Santo. Hilingin natin na patnubayan niya ang ating panalangin upang malaman natin kung paano manalangin ng wasto at humiling ng nakalulugod sa Diyos. Ang Espiritu Santo ang nagpapasigla sa ating puso, tumutulong sa atin na manalangin hindi lamang sa mga salita, kundi sa puso at kaluluwa. Patnubayan niya ang ating mga panalangin upang magmula ang mga ito sa kaibuturan ng ating pagkatao at nakadirekta sa Diyos. Pampito, manalangin gamit ang Biblia o may maiikling panalangin. Pagkatapos manawagan sa Espiritu Santo, maaari tayong umupo ng tahimik at magsimulang manalangin. Ang isang mahusay na paraan upang manalangin sa harap ng kabanal-banalan ay ang paggamit ng Biblia, lalo na ang mga awit. Maaari nating basahin ng dahan-dahan ang isang talata mula sa mga awit na hinahayaan ang mga salita na tumimo sa ating puso. Halimbawa, maaari nating basahin, "Ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang." Awit 23. O kung gusto natin, maaari tayong manalangin ng maiikling panalangin na simple at malalim, tulad ng, "Jesus, nagtitiwala ako sa iyo o Panginoon. Alam mo ang lahat. Alam mong mahal kita." Pangwalo, makipag-usap sa Panginoon sa natural na paraan. Bilang karagdagan sa mga formal na panalangin, minsan kailangan lamang nating makipag-usap kay Jesus sa natural na paraan. Tratuhin siya bilang isang malapit na kaibigan, isang ama na nakikinig at nakakaintindi sa bawat isa sa ating mga iniisip at damdamin. Maaari nating ikwento sa Kanya ang ating mga kagalakan, kalungkutan, kahirapan at alalahanin. Ibahagi natin sa Kanya ang bumabagabag sa atin at hilingin natin sa Kanya ang karunungan upang harapin ang mga hamong iyon. Ang pinakamahalaga ay, sa dialogong ito buksan natin ang ating puso, handang tumanggap ng kaaliwan at mga turo ng Panginoon. Panlima, makinig ng mabuti at hayaan ang Panginoon na patnubayan ka. Pagkatapos ibahagi kay Jesus ang nasa ating puso, maglaan tayo ng sandali ng katahimikan upang pakinggan siya. Minsan, masyado tayong abala sa pagsasalita, kaya nakakalimutan natin na ang panalangin ay hindi lamang pagsasalita, kundi pati na rin pakikinig. Gusto tayong kausapin ni Jesus, ngunit upang marinig ang Kanyang tinig, kailangan nating manahimik at buksan ang ating puso. Hayaan nating patnubayan tayo ng Panginoon. Liwanagan ang ating landas at bigyan tayo ng inspirasyon sa kaibuturan ng ating pagkatao. Panlima, tapusin ng may pasasalamat at pagpabaya. Kapag natapos na ang panalangin, maglaan tayo ng sandali upang magpasalamat sa Panginoon sa pagpapahintulot sa atin sa pagkikitang ito. Bagaman hindi natin palaging nararamdaman ang Kanyang presensya sa nasasalat na paraan, dapat tayong magtiwala na Siya ay laging naroroon, nagmamahal at nakikinig sa atin. Ipabaya natin ang lahat ng ating mga kahilingan at ating buhay
sa kanyang mga kamay, na may katiyakan, na patnubayan at poprotektahan niya tayo. O Jesus Eukaristiko, nagtitiwala at nagmamahal kami sa iyo. Naniniwala kami na ikaw ay tunay na naroroon sa kabanal-banalang sakramento. Dagdagan mo ang aming pananampalataya upang lagi naming mahalin at sambahin ka. Sagrado Corazon ni Jesus, iniaalay namin ang aming sarili sa iyo. Purihin nawa ang iyong sagradong puso magpakailanman. Punuin nawa ng iyong pag-ibig ang mga puso ng lahat upang makilala at mahalin ka ng lahat ng kaluluwa. Imakulada Corazon ni Maria, patnubayan mo kami kay Jesus. Ihanda mo para sa amin ang isang ligtas na daan upang masundan namin ang iyong anak ng may buong pagmamahal at pagpabaya. O Jesus Eukaristiko, naniniwala, sumasamba, nagtitiwala at nagmamahal kami sa iyo. Humihingi kami ng kapatawaran para sa mga hindi naniniwala, hindi sumasamba sa iyo, hindi nagtitiwala, at hindi nagmamahal sa iyo. Luwalhatiin nawa ang Sagrado Corazon ni Jesus at ang Imakulada Corazon ni Maria, magpakailanman sa langit at sa lupa. Amen.